Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit, nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit, ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig 100 at may tig 60, at may tig 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo. Pumupo po ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay lang ba po kayo dyan? Okay lang po. Wala naman po nababasa. Okay po. Narinig po natin kanina sa ating ebanghelyo ang talinhaga ng maghahasik. Ano ang kanyang hinasik? Ang mga binhi. Kung papakinggan po natin ng maayos yung ating narinig na mabuting balita, isa sa maaari nating maisip o pwedeng mapagnilayan ay yung salitang sayang. Sayang. Ano ibig sabihin po noon? Ayon sa mabuting balita, sinabi na yung maghahasik ay naghasik ng mga binhi sa lupa. At sa kanyang paghahasik, yung iba napunta sa may tinik, iba naman sa may bato, iba naman doon sa kinain naman ng iba't ibang mga ibon. At meron din namang nahulog sa masaganang lupa. Kung titingnan natin na maigi, hindi ba parang sayang? Hindi ba marunong mag-itya o kaya maglagay ang maghahasik na sana lahat ng mga binhi nilagay na lang sana niya sa mabuting lupa, sa masaganang lupa. Bakit kailangan pa may mahulog sa mga may tinik, sa may bato, o kung saan pwedeng makuha ng iba't ibang mga ibon? Sayang. Pwede na sanang ilagay doon para at least lahat ng mga nahulog sa lupa ay yayabong. Lahat ay magkakaroon ng mabuting bunga. Kung titingnan natin na maigi, hindi ba ganoon din ang Diyos? Sa mata natin, kapag nagbibigay ng grasya ang Diyos sa bawat isa, lalo na kapag nakita natin yung kaaway natin, o kaya hindi natin kaunawaan, parang pwede sabihin natin, sayang yung grasya ng Diyos sa'yo. Sayang yung oras ng Diyos sa'yo.
Pero ang Diyos, patuloy pa rin nagbibigay. Naging matuwid man buo sa ating buong buhay, o kahit naman doon sa mga pagkakataon na tayo ay nagkakamali. Oo, may pagkakamali, pero hindi ibig sabihin, hindi na dadaloy ang grasya kahit kailan. Kaya nga yung mga nahulog sa iba't ibang klase ng lupa, sa mata ng tao, sayang. Bakit kailangan doon at doon pa ihulog ng ihulog ng ihulog? Pero ganun magmahal ang Diyos eh. Hindi natin maunawaan. Yung sayang sa atin, sa Kanya, kaya pa. Baka sakali pa. Akala natin, wala nang silbi, wala nang kwenta, meron pa pala. Kasi hindi maghahasik ang Diyos nang hindi niya nakikita, posible pa. At kailanman, hindi nagkaroon ng pagkakataon na sinabi ng Diyos, wala na. Kahit anong gawin mo, hindi ka na magbabago. Walang sinabi ang Diyos na ganun. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, naghahasik pa rin ng grasya ang Diyos. Sino po dito ang madalas mangumpisal? Okay lang po. Okay. Kapag kayo ay nangumpisal, di ko na po tatanungin kung ano. Kapag kayo ay nangumpisal, iilan po doon sa kinumpisal po natin ang parang laging nandoon sa listahan. Na parang hindi nawawala. Parang last time nakumpisal ko to. Ikukumpisal ko na naman ulit. Tapos magugulat ka, sa susunod na kumpisal mo, andun na naman. Pero tumitigil ba ang buhos ng grasya ng Diyos? Ang pagpapatawad ng Diyos? Hindi. Nasa atin yung pagsusumikap, magbago. Pero sa grasya ng Diyos, walang sayang. Walang sayang. Alam po ninyo yung salitang black sheep. Alam po ninyo yung sasabing ganon. Lalo na sa pamilya. Tatawag na black sheep, yung parang medyo disconnected sa pamilya. Kasi nagre-rebelde, laging pasaway. Oo, pasaway. Pero hindi naman nabuburay yung pagka-pamilya. Tayo nga kinaawaan ng Diyos eh. Paulit-ulit tayong pinapatawad ng Diyos. Paulit-ulit na binibigyan ng pagkakataon. Kasi alam ng Diyos, sa kabila ng lahat, sa unang-una pa lang, lahat tayo nilikha, mabuti. At kahit matabunan yan, matabunan ng kung ano-ano, hindi mawawala yung kabutihan na iyon. Oo, nagkakamali ka, pero hindi ibig sabihin masama ka na. Mabuti ka, hindi mawawala yun. Hindi sayang. Oo, baka natakpan lang. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Napakaganda po nitong ebanghelyo kasi ngayon po ay misa nobenaryo rin po. Ilang taon na po ang simbahan? 17 years. Sino pa po dito ang naabutan ang pagkakatayo ng simbahan? Meron po. Witness po kayo ng 17 years. And I'm sure, sa loob ng 17 years na iyon, hindi naman lahat magagandang mga karanasan. Sa loob ng 17 years na iyon, meron din hindi pagkakaunawaan. May mga magagandang selebrasyon, pero sa likod may mga hindi nagkakatugma. Merong mga ministry
hindi nagkakaunawaan sa ibang ministry. Bakit ganito si ganyan? Bakit parang laging masungit yung ganitong ministering to? Pero yun yung nagbibigay kulay sa komunidad. Na sa loob ng 17 years na yon, pag binalikan natin, minsan, napapangiti na lang. Parang isang pinagdaanan na kwento. At sa loob ng 17 years na yon, I'm sure naranasan ninyo na lagi kayong sinamahan ng Diyos. Sa loob ng 17 years na iyon, sa pangangalaga ng iba't ibang mga pastol, sa iba't ibang naglingkod sa simbahan, hindi tumigil ang pagbuhos ng grasya ng Diyos. Kahit na may mga pagkakataon, saan ba papunta yung komunidad natin? Walang uma-attend sa mga ganito. Walang makuha sa ganito. Saan kukuha ng pondo sa ganyan? 17 years later, andito pa rin. Kasi nga, ang pinagdiriwang, oo, yung pagkakatayo ng simbahan, pero sa mas malalim na paraan, sa loob ng 17 years na iyon, sa paghahasik ng Diyos sa inyong komunidad, nabuo yung simbahan ninyong komunidad. Nabuo ang inyong kwento. Walang sayang. May happy moments, may hindi magagandang moments, pero parte naman yun ng kwento eh. Ano ang kwento? Lagi happy lang? Parang hindi naman yun. Hindi rin naman ang kwento na laging sad lang. May happy, may sad, may iba-iba. Pero yun ang kwento ng inyong komunidad. At sa misang ito, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa loob ng 17 taon at sa mga susunod pang mga taon, nawa patuloy pang dumaloy ang kanyang grasya sa komunidad at mas mapabuklod pa ang bawat isa bilang isang pamilya. Pamilyang nasa ilalim ng mapagmahal at magpatawad na Diyos. Amen?